Good morning! It's my day off today. Yay! 2 days. Ngayon at bukas. Yes. And kagigising. Well, not kagigising. Kanina pa akong gising. Mga alas 6. And 8:36 na ngayon. Kagaya ng dati, nag-edit pa ako ng mga video. Nakailang edit naman ako ng video. Marami akong natapos ngayon. Pero hindi pa rin tapos. Kasi every week lang ako mag-upload ng videos. Minsan pa pag tinamad ako is baka isang buwan na bago ko pa siya ma-edit. So ngayon bumangon na ako, nagpasya na akong bumangon dahil ng oras, 8:37 na. Yan, magluluto ako ng almusal namin. May naisip akong lutuin ngayon dahil nga nagustuhan ko yung pagkain dun sa I Have Best. Kaya luluto uli ako ng steaks para sa aming dalawa ng anak ko kasi kami lang naman nakakain. Ito siya. Yes, tapos manipis lang siya. Yes, tapos itlog, yes, as usual. Itlogs for life. And then meron akong ribs dito na hindi ko alam kung kailan ko lulutuin. Baka bukas dahil nagluto na ako ng sisig na manok kagabi. Yun ang aming kinain. Tapos ngayon naman ay yun ngang steaks. Tapos siguro yung ribs baka bukas na lang. Yeah. Hindi ko alam kung paano ko siya lulutuin. Bahala na. Nag-edit pa rin ako ng mga videos. Marami pa rin akong i-edit. Hindi naman karamihan. Kasi konti lang naman yung mga na content ko last week. Kaya ayun, medyo ilan lang video. Baka siguro mga 4 pa. Yes. And that's how my day start. My day off. Ngayon pala pupunta ako mamaya pagkakain ko. Pupunta ako sa ang tawag dito, drop off ko yung donation na mga hindi ko na ginagamit na mga damit, sapatos. Yes, nagtatanggal na ako ng mga gamit sa buhay ko na hindi ko na ginagamit. Yung mga damit, sapatos, dahil pampasikip lang sa bahay. Yes. And hopefully, wag na akong bumili ng mga damit at sapatos dahil ayoko na. Ayoko na daw. Hindi kasi talagang hindi ko na siya ginagamit. Matagal na rin sa lagayan dahil basta, yung iba hindi ko nagustuhan. Medyo masigip ang bili ko. Kaya, ayun, hindi ko na magamit. Yes. Kaya, ilalagay ko na lang sa donation box. Anyways, yun nga, magluluto na ako ng aming kakainin. Okay, para sa mga nag-iisip na gustong mag-asawa, gustong maging isang housewife, pagplanuhan nyo munang mabuti ang gusto nyong mangyari. Make sure yan ba talaga yung gusto nyo sa buhay nyo. Dahil kung hindi, ay mahirap, okay? Ang pag-aalaga ng isang bata ay hindi siya isang bahay-bahayan lamang. Diyos ko. Ang bata, magkapanganak, mahirap alagaan yan. Lalo na mga ganyang stages, sila ay, anong tawag dito? Masasakitin yung mga yan. Kaya marami kang pagdadaanan, hindi siya madali. Tsaka, isipin mo muna mabuti ang maging decision mo sa buhay dahil sabi ko sa inyo, pag nag-asawa ka, hindi siya, anong tawag dito, yung napakadali, okay? Marami kang itatanong sa sarili mo, okay? Kagaya ng pag nag-anak ka ba, gusto mo ba na housewife ka na lang, mag-alaga ka na lang ng mga anak mo sa bahay, or ikaw ba yung babaeng gusto mo ba na magtrabaho pagka panganak mo, yung mga ganyang tanong, tatanungin mo yan sa sarili mo, okay? Dahil kung ikaw yung babae na gusto mo pa rin na makapagtrabaho, okay, kumita ng sarili mong pera, kailangan pag-aralan mo na mag-multitasking, okay? Pag-aralan mo na ikaw ay kung paano makapagtrabaho pa rin, kahit na ikaw ay may anak na maliit, okay? Dahil kung hindi, the big question is, sinong mag-aalaga ng anak mo? May mag-aalaga ba ng mga anak mo? Okay? At kaya mo ba na bumayad na mag-aalaga ng anak mo para makapagtrabaho ka? Okay? Yan ang pinakang number 1 na question. Okay? Pag ikaw ay pumasok sa pagpapamilya, sa pagkakaroon ng mga anak, hindi siya madali. At sabi ko sa inyo, pahingahin nyo muna yung sarili nyo, okay? Huwag kayong basta mag-aanak ng walang plano. Magplano kayong maigi, okay? Sa buhay nyo.
Magplano kayo kung ilan yung magiging anak nyo, kung ilan yung magiging kaya nyo sa buhay nyo. Dahil pag hindi nyo kaya ang magiging buhay na papasukin nyo, sabi ko sa inyo, mahirapan kayo. Alright? Kaya mahalaga, pinagpaplanuhan talaga yan. Okay? Hindi basta lalanguyin mo lang. Alright? Dahil mahirap be. Nakaka-stress, lalo na kung hindi lang isa, dalawa. At saka tatanungin mo rin kung yan ba yung gusto mo na malaking pamilya. Make sure, tanungin mo sa sarili mo kung yan ba ang gusto mo, kung gusto mo ng malaking pamilya. Kasi kung hindi mo gusto yan, at hindi mo pala gusto, na-realize mo na hindi mo pala gusto, Diyos ko, ang hirap ibalik niyan, sabi ko sa inyo. Okay, tingnan nyo muna kung kayo ba ay mainitin ang ulo, walang pasensya, kung kayo ay mainitin ang ulo sa lahat ng maraming bagay. Sa palagay mo, pag nagkaanak kayo, hindi iinit ang ulo ninyo, Diyos ko, iinit talaga ang ulo ninyo niyan. Okay? Alright, tingnan mo ang aking niluluto. Sinisimulan ko na siyang lutuin para sa 2 tao. Ayan siya. Aba, 8:53 na. Tulog pa ang bata. Usually, maagang gumigising yan. Pero this time, tulog pa siya. Hindi ko alam kung bakit. Nakakapag-alala. Parang hindi na ako sanay. Sabi ganun. Hindi na ako sanay na siya ay gumising ng ganitong oras. Kasi sabi ko nga sa inyo, kasi wala siyang interview. No, kahit kahapon wala naman siyang interview pero maaga pa rin siyang gumising. This time ay talagang tulog pa siya. Okay, baka kailangan ko ng gisingin. Or maghintay-hintay ako hanggang sa maluto na itong pagkain. Yes. Nag-aalala ako. Hindi ako sanay na siya ay late ng gumising. Kasi merong iba na sabi, ang hirap na may anak. Ngayon hindi ako makapagtrabaho. Hindi ako magkaroon ng sariling pera. Hindi ako, walang pera pag nasa bahay lang. Siyempre, kaya nga sabi ko sa inyo, tatanungin niyo muna yung sarili niyo kung yan ba yung buhay na gusto ninyo. Okay? Kung gusto niyo bang mag-asawa or kung gusto niyo lang na maranasan ang buhay may asawa, magkaiba yun. Kung gusto niyo maranasan, manghiram muna kayo ng baby. Okay? Or manghiram muna, kung may mga pamangkin kayo, tingnan niyo muna. Hiramin niyo muna yung baby nila. Baka pumayag, or mag-babysit kayo para ma-experience ninyo, okay? Pag nag-babysit kayo, madidiscover ninyo kung gusto nyo ba talaga na maraming mga bata, maraming mga anak, okay? Pero ako naman na-experience ko noon is dahil nga sa dami naming magkakapatid. Hindi ko na kailangang mag-aral na mag-alaga ng bata ng iba kasi nga sa mga kapatid ko na lang na-experience ko na yun. Kaya doon ko rin na-discover sa sarili ko na hindi pala yun ang gusto ko. Na hindi malaking pamilya ang gusto ko. Na gusto ko lang pala is maliit lang pala. Ayoko pala ng sobrang laki kasi nakaka-stress yun. So, depende pa rin sa iyo. Kung ikaw ay yung taong gusto mo ng malaking pamilya, nasa sayo yun. Yun ang piliin mo. Kung ikaw ay gusto mo ng maliit na pamilya, yun ang piliin mo. Okay? Nasa sayo. Kung ano yung magiging desisyon mo sa buhay. Okay?